Pagkaraan ng ilang sandali, hindi pa rin makapaniwala ang babae sa kanyang nakita habang muling inoobserbahan ng maigi ang lahat sa loob ng Cold Weapon Training Room. Napabulalas siya, Diyos ko. Anong pinagkaiba nito sa tambakan ng basura? Galit na nagngalit ang mga ngipin ng babae, ang ulo niya'y parang umuusok na sa inis. Dahil walang mapagbuntunan ng galit, malakas niyang sinuntok ang pader. Aksidente niyang natama ng information machine. Isang beep ang tumunog. Ang linis-linis tingnan ng lalaking yun sa labas, hindi ko akalain na siya pala ang hari ng basura. Bigla, may narinig siyang ingay sa tabi na nagpahinto sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang isang automatikong cleaning robot na pumapasok. Itinaas nito ang vacuum nozzle nito kasabay ng isang boses, nagsisimula na ang cleaning program. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang mag-vacuum at maglinis ang robot. Ang babaeng may pulang buhok siya sa ibang description, pero mananatili tayong babae, kung hindi pa kumpirmado, ay mayroon pa ring hindi may pintang ekspresyon sa mukha habang napapabuntong hininga. Grabe naman, paano niya nagawang lumikha ng ganito karaming basura sa isang maliit na training room? Sa sandaling iyon, may ilang balahibo na lumilipad sa silid. Nagulat ang babae at nagtanong, "Ano to? Popcorn, at pati balahibo?" Habang kaharap ng babaeng may pulang buhok ang kalat sa silid, na-imagine niya ang eksena ni Lu Sheng na nagka-camping at nag-iihaw ng karne sa loob ng training room kaya ganito karami ang basura. Ano ba to? Nagka-camping habang nanunood ng sine. Tapos nag-barbecue pa, no? Bigla, may pumasok sa isip niya nang maalala ang beep mula sa information machine kanina. Teka, paano niya nagawang lumikha ng ganito karaming basura sa loob lang ng ilang oras? Sa training room, bawal magdala ng kahit ano maliban sa cold weapon, kahit tubig bawal. Tanging sa proseso lang ng pagsasanay magkakaroon ng basura. Ito kaya yun? Mabilis siyang lumapit sa information machine para tingnan. Ipinakita ng sistema ang progress ng katatapos na pagsasanay. Pagtingin niya sa screen, nanlaki ang mga mata niya at napabulalas, ano? Fifth stage. Ang buong detalye ay ipinakita, Cold Weapon Training Room #8 Training Progress pangalan, Lu Sheng Klase, First Year Student Training Level, 5th Stage Training Progress, completed 100%, natapos niya lahat. Paano nangyari yon? Sa pagkakataong ito, hindi na lang nakakunot ang noo at nanlalaki ang mga mata ng babae. Nanigas siya, namutla ang mga mata at nakanganga, na parang hindi makagalaw habang nag-iisip, sa lahat ng pinakamalalaking Marshall Saint Universities, TRUNG Vothan Lon NHT, sa paglipas ng mga taon, ang pinakamataas na naabot lang ay ang third stage. Ang third stage ay isang realm na nangangailangan ng sukdulang refinement para maabot. Ang fifth stage, dapat ay Grandmaster realm o mas mataas pa para magawa yon. Tila hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita. Hindi. Ang tanga ko mag-isip. Sa edad niya, mukhang mas bata pa siya sa akin. Paano siya aabot sa Grandmaster? Great Grandmaster? Tingnan ko nga ulit. Bigla, nag-glitch ang screen at nagpakita ng connection lost. Nagulat ang babae. Sira, leche, pati makina sira na rin. Matapos ang ilang sandali ng pagkabigla at pagtingin sa impormasyon ni Lu Sheng, naubos na rin ang oras ng kanyang sesyon. Napilitan siyang umalis ng silid. Habang naglalakad, hindi pa rin siya makapaniwala at bumubulong, na naginip ba ako ng gising kanina? Sa puntong ito, ang training room ay nalinis na ng robot, may kintab at malinis na malinis. Paglipat ng eksena kay Lu Sheng sa sandaling ito, umiinom ang binata ng isang tubo ng gamot. HMPH, hindi ko inaasahan na pagkatapos magsanay, ang pag-inom ng isang tubo ng Golden Dragon Liquid ay mas epektibo pa sa engravings ng katawan ko kaysa dati. Muling nagsimulang umikot ang aura sa paligid ni Lu Sheng. Ipinagpatuloy ng binata ang pagbigay ng mga suntok, ginagawa ang ilang galaw ng Star Body Refining Technique. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-circulate ng chi at pagsasanay ng Indestructible Golden Body, huminto ang binata na may malamig na HMPH. Ang aura niya ngayon ay napakalakas. Tiningnan ng binata ang aura na nanggagaling sa kanyang palad at nag-isip, kamangha-mangha. Sa pagkakataong ito,
ang epekto ng pagsasanay sa ikalawang yugto ng Indestructible Golden Body ay doble kumpara sa normal. Malinaw kong nararamdaman na maraming bahagi ng katawan ko na hindi pa nahahasal dati ang na-activate, nagising, at sumali sa proseso ng cultivation ngayon. Sa ganitong progreso, ang pagkumpleto sa ikalawang yugto ng Indestructible Golden Body ay maaaring mas maaga ng kalahati kaysa sa inaasahan ko. Siguro matatapos ko ito bago pa man ako opisyal na umangat sa Grandmaster level. Ang mga sumunod na araw ay naging simple at may routine. Umaga, magsanay ng Star Body Refining Technique gamit ang Great Sun Visualization Method ng Grandmaster Path. Pagkatapos, pumasok sa klase, pangunahin ang pag-aaral ng Xenobiology kasama ang magandang babaeng lecturer. Tanghali, pagkatapos kumain, tingnan ang pila sa Marshall St. Tower, tapos dumiretso sa Cold Weapon Training Room para magsanay ulit mula simula hanggang katapusan ng 5 yugto. Gabi, magsanay ulit ng Star Body Refining Technique, Natural Breathing Method, kasama ang Crystal Visualization Method. Kapag pagod na, papasok sa dream space para lumaban. 1 linggo ang lumipas. Ang ika-5 yugto ng Cold Weapon Training ay kumpleto na lahat. Sa sandaling ito, napakakumpiyansa ni Lu Sheng habang nag-iisip, sa loob ng 1 linggo, ang Chi and Blood value ko ay tumaas ng 3 beses. Isang simpleng atake lang ay makakalikha na ng combat power na 5 beses na mas malakas kaysa dati. Sa mga maliliit na detalye lang ito makikita ng malinaw. Kung hindi dahil sa inspirasyong dala ng Cold Weapon Training Room, hindi ko malalaman na marami pa palang butas at kahinaan sa pundasyon ng aking martial path. Bagamat maliit lang ang mga ito at hindi gaanong halata, habang tumatagal, lalo silang magiging malinaw. Kung hihintayin kong umabot sa level 7 bago ko ito ayusin, hindi na ito magiging posible. Habang papalabas ang binata sa Cold Weapon Training Room, ang babaeng may pulang buhok ay nagtatago sa likuran, minamanmanan siya. Pagkatapos, tinawag niya ang 3 pang kasama na nagtatago rin para lumabas. Umalis na siya. Bilisan niyo, sundan niyo ako. Pagpasok sa training room na ginamit ni Lu Sheng, ang babaeng may pulang buhok ay tuwang-tuwa dahil tama ang hula niya. Sinungaling ba ako? Tingnan niyo mismo. Samantala, ang 3 kasama ay nakanganga, may mga question mark sa isip habang tinitingnan ang nasa harap nila. Diyos ko, ano to? Pagtingin sa information board, lalo silang nagulantang. Cold Weapon Training, Stage 5 all completed. Isang lalaking estudyante ang napahawak sa ulo at sumigaw, Diyos ko. Totoo ngang 5 stages? Ang lalaking naka-brown at ang babaeng nakadilaw ay tiningnan ulit ang information machine, hindi makapaniwala, at napabulalas ulit, nakakabaliw. Ang 5th stage ng Cold Weapon Training. May 5th stage pala? Sa sandaling ito, ang lalaking nakaasol ay hindi na makatayo ng tuwid at napaluhod sa sahig. Pagkatapos, pinulot niya ang popcorn at balahibo at nagtanong ng may pagtataka. Ano to? Pwede bang tamaan ang mga to? Sige na, bilisan niyo. Kuhanan niyo ng litrato at ipost sa school forum. Siguradong magiging level 15 earthquake ang impact niyan, sabi ng babaeng may pulang buhok, hindi na nagulat dahil pangalawang beses na niyang nakita ito. Itinaas niya ang kamay. Walang kwenta. Na-post ko na. Sabi ng lahat, edited lang daw, Photoshop, pinost para mang clickbait. Nakipagtalo pa ako ng ilang beses, tapos naban pa yung account ko. Sinabi ko na sa inyo, natapos ni Lu Sheng ang 5 yugto ng Cold Weapon Training, ayaw niyo pa ring maniwala. At hindi lang 1 beses. Araw-araw niyang tinatapos yan. Hawak ng lalaking nakaasol ang isang balahibo, pinagpapawisan ang mukha, at nagtanong, sa tingin niyo ba, ang lakas ni Lu Sheng ay nalampasan na si Chen Yizuan, ang numero 1 sa listahan ng mga lumang estudyante. Natawa ang babaeng may pulang buhok. Haha, hindi niyo talaga naiintindihan kung anong ibig sabihin ng 5th stage sa Cold Weapon Training Room. Ang kaalaman ni Lu Sheng sa cold weapons ay malamang umabot na sa Mastery Realm. Ang pagharap sa mga mas mababang level na hamon ay kasing simple lang ng pagkain at pag-inom. Ang pagtalo sa kalaban na kaparehong level ay parang laro lang ng bata.
Natapos na ang 5th stage ng cold weapon training, marahil ang 4 na salitang invincible at the same level, ay pwede nang i-apply sa kanya. Huwag nang banggitin ang top 10 ng old student rankang, kahit ang top 10 ng 7 sacred rankang, baka hindi na sila kalaban para sa kanya. Nang marinig ito ng ibang estudyante mula sa babaeng may pulang buhok, napahawak sila sa ulo, napangiwi, at napabulalas, Diyos ko. Anong gagawin natin ngayon? Sayang lang ang pagpunta natin dito? Anong silbi nang malaman natin to? Nakakainis. Ang pakiramdam na natuklasan mo ang isang napakalaking sikreto pero hindi mo pwedeng sabihin, napaka-frustrating. Hindi malaman kung ano ang iniisip ng babaeng may pulang buhok, pero natahimik siya saglit at sinabi, hayaan na lang natin. Ituring na lang nating wala tayong alam. Sa karaniwang kilos ni Lu Sheng, ang tunay niyang lakas ay siguradong hindi may tatago ng matagal. Bigla, isang tusong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. May kutob ako, may malaki siyang pinaplano. Samantala, si Lu Sheng pinagpapawisan ng binata habang naghihintay ng abiso mula sa telepono. HMPH. Isang linggo akong naghintay, sa wakas, turn ko na. Ang text message mula sa Marshall St. Tower ay dumating, ang iyong schedule para sa Marshall St. Tower ay naayos na. Mangyaring pumunta sa loob ng 10 minuto. Kung hindi, ang iyong slot ay ibababa. 10 minuto. Saktong oras para umuwi, maligo, at magbihis bago pumunta, naisip niya. Bigla, nakita ng binata ang isang naunang notification ng misyon na nakaangat, Estudyanteng Lu Sheng, ang iyong AA-level mission application ay naaprobahan na. Dahil medyo kagyat ang misyon, mangyaring pumunta agad sa mission center. Ha, bakit naman kung kailan walang dumarating, saka naman sabay-sabay? Dahil sabay ang misyon at ang Marshall St. Tower, isa lang ang pwede kong piliin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, napilitan si Lu Sheng na pumili. Ang Marshall St. Tower ay may pribilehiyo para sa mga estudyante ng 7 Sacred University. Sa loob ng isang linggo, pwede pa ring pumila. Pero ang isang AA-level academic credit mission ay hindi araw-araw dumarating. Kung papalitan ko pa, mabagal ang approval process at hindi sigurado kung maaprubahan ulit. Pagkatapos mag-isip, kinalas ng binata ang kanyang sibat at ibinalik sa case. Mas pipiliin ko na lang ang mission ngayon. Pupunta na ako sa mission center. Paliwanag tungkol sa Marshall St. Tower, ang 7 Marshall St. Universities, bawat isa ay may sariling Marshall St. Tower. Ang mga estudyante ng bawat universidad ay maaaring gumamit ng tore ng kanilang paaralan at makakuha ng maraming pribilehiyo. Ito ang pribilehiyo at karangalan ng Marshall St. Universities. Gayunpaman, ang mga estudyante mula sa ibang Marshall St. Universities ay maaari ring huminin ang Marshall St. Tower ng ibang paaralan. Kailangan lang malampasan ng humahamon ng pinakamataas na record ng tore. Ang matatalong paaralan ay mawawalan ng karapatang gumamit ng kanilang Marshall St. Tower sa loob ng 1 taon. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa Marshall St. Tower. Isang babae, sa reception, ang nagtanong, magpapaschedule sa Marshall St. Tower. Pakiabot ng application form dito. Binasa ng babae ang application form at nagulat, pinagpawisan ng malamig. 4th Marshall St. University Mio Rengchong. Ang lalaking nag-apply ay may mapupulang mata, maskuladong katawan, at mukhang isang napakalakas at misteryosong Demon King. Tumawa siya, haha, tama ka. Ako nga si Mio Rengchong, ang ika-6 sa 7 Sacred Rankang. Nandito ako para huminin ng Marshall St. Tower. Ang huling bahagi ay isang call to action mula sa content creator. Isasalin natin ito ng may paggalang, habang naghihintay ng mga bagong kabanata, marami pang magagandang kwento sa comments section sa ibaba o sa playlist. Panoorin niyo po para suportahan si ate, kuya para ganahan siyang maglabas agad ng bagong kabanata. Maraming salamat po. Sa isang kainan sa tabi ng ilog, pamilyar na tanawin, si Lu Sheng ay mabilis na nilantakan ang isang higanteng hamburger. Habang puno ang bibig sa pagkain, bumulong ang binata, kailangan munang kumain ng simple bago umalis. Ang pinakamahalaga ay busog ang tiyan. Sabi nga nila, may lakas ang sundalo kapag busog ang tiyan, tama nga naman.
Pagkatapos noon, kinuha ni Lu Sheng ang sobra at tiningnan. Naalala ni Lu Sheng ang sinabi ng nagbigay ng sobra, nasa loob ng sobra ang impormasyon tungkol sa misyon ngayon. Pagkatapos basahin, sirain mo ito. Tandaan mo, ang pinakamahalaga ay bumalik kang ligtas. Pwedeng mabago ang misyon, pero isa lang ang buhay ng bawat tao. Good luck at mag-ingat ka. Ang Evil Wolves, isang malupit na grupo ng kriminal na responsable sa maraming malalang kaso. Ang kabuuang halaga ng krimen nila ay umabot sa 2 bilyon. Pumatay sila ng higit sa 50 katao, kasama na ang mahigit 30 pulis. Talagang isang grupo ng sukdulang brutal na mga tao, basa ni Lu Sheng. Hulihin o patayin ng isang miyembro, 10 milyong cash reward, 10 academic points. Pinuno na si Ma Guoyan, 10x ang reward. Pagkatapos tingnan ng impormasyon ang misyon ay labanan ng isang malupit na gang at mataas ang cash reward bumulong si Lu Sheng, kung makukumpleto ko ang ilang misyon na ganito, mabilis kong makukuha ang kailangan kong academic points. Bigla, parang may nakitang impormasyon ang binata sa card na nagpagulat sa kanya. Ha, may mga kasama pala ako? Okay. Sa loob ng sobra ay may 2 papel na naglalaman ng impormasyon ng 2 bagong kasama, Kong Meng Yao, 4th year student, 3rd Martial Saint University. Level 6 Martial Artist, bihasa sa Cold Weapon, Dual Blades. Mission Completion Rate, 67%. Meng Junfei, 4th year student, 3rd Martial Saint University. Level 6 Martial Artist, bihasa sa Cold Weapon, Long Spear. Mission Completion Rate, 70%. Tinitigan ni Lu Sheng ang mga papel sa sobra. Walang bahid ng tuwa sa kanyang mukha nang makita ang impormasyon ng 2 bagong kasama. Sa halip, nag-alala si Lu Sheng. Sana hindi nila ako pabagalin sa misyon na ito. Pagkatapos noon, sinunog ni Lu Sheng ang lahat ng dokumento sa sobra. Paglipat ng eksena sa meeting point ng team bago ang misyon, isang boses ang umalingaw-ngaw. Kailan ba darating yung isa? Tiningnan ni Kong Meng Yao ang relo at napailing. TSK. Oras na, wala pa rin siya. Siguradong isang walang kwentang baguhan na naman to. Walang sense of time. Sana lang hindi siya pabigat. Naramdaman ni Kong Meng Yao na parang may naamoy siyang hindi kaaya-aya. Tinapakan ni Meng Junfei ang upos ng sigarilyo at nakatutok sa kanyang telepono. Malapit na ang itinakdang oras. Siguradong darating na yon. Bigla, parang sisabog na sa galit si Kong Meng Yao. Lumipad siya at sinunggaban ang kwelyo ni Meng Junfei. Pwede bang bawasan mo ang paninigarilyo mo? Nasusuffocate ako sa usok. Sa isip niya, leche. Hindi mo ba nakikitang nahihilo na ako? Pinagpawisan ng malapot si Meng Junfei. Kalma, kalma. Kung may problema, pag-usapan natin ng maayos. Naiinip lang ako sa kakahintay. Tsaka, para sa isang level 6 martial artist, kayang-kaya ng baga ang isang stick ng sigarilyo. Okay lang, okay lang. Hindi na ako maninigarilyo. Pagkatapos bitawan si Meng Junfei, humalukip-kip si Kong Meng Yao at tumingin sa malayo, na pabuntong hininga. Ganito na lang, umalis na tayo. Mukhang wala rin namang maitutulong yun. Sayang lang ang oras natin sa paghihintay dito. Nakita ito ni Meng Junfei at sinubukang maging makatwiran. Hindi pwede. Kasama pa rin natin siya. Galing pa siya sa malayo, hindi natin pwedeng hayaang masayang ang pagpunta niya rito. Mukhang pagod na sa paghihintay si Kong Meng Yao. Naglakad siya pabalik-balik at napabulalas, kasama. Sa tingin ko pabigat siya. Hindi mo ba tiningnan ang mga dokumento? Isang first-year student lang. Mission completion rate 0%. Malinaw na unang beses niyang sumali sa misyon. Isang baguhan na hindi pa nakakakita ng dugo. Hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ng mga taga 7 Sacred Martial University. Bakit nila tinanggap ang application niya para sa misyon na to? Sinadya ba nilang ipadala siya rito para pahirapan tayo? Mas positibo naman ang pananaw ni Meng Junfei. Level 6 martial artist pa rin siya. Narinig ko na rin ang impormasyon tungkol sa kanya. Si Lu Sheng, ang Dragon Gate champion ngayong taon. Sa edad niyang yun, may ganyang lakas na siya. Nakakatakot talaga ang talento niya. Mukhang walang pakialam si Kong Meng Yao sa titulong Dragon Gate champion.
Balak na niyang umalis, hindi nakapagtataka. Pumunta pala rito para magpaganda ng pangalan. Ang interesante naman ng mga taga Seven Sacred Martial University. Gustong isama ang henyo nilang bata sa misyon? Bakit hindi nila mismo isama? Bakit sa atin pa ipinasa? Wala akong panahon mag-alaga ng bata. Delikado ang misyon na to, pwedeng ikamite. Umalis na tayo. Hayaan na lang natin yung bata na dumid sa bahay nila. Mula sa likuran, sumigaw si Meng. Genfei, teka, tingnan mo, hindi ba't dumating na siya? Lumitaw ang imahe ng makintab na case ni Lu Sheng. Malamig na sinabi ni Lu Sheng, magandang gabi. Mabilis na nagmaneho si Kong Mengyao ng kotse palayo, kasama silang tatlo. Habang tahimik na nag-iisip ang binata, umalingaw-ngaw ang boses ni Kong Mengyao, handa na ba ang sandata mo? Sumagot ng, ang binata at tinapagtapik ang case. Medyo nagtaka si Kong Mengyao. Pupunta ka ba sa misyon o magbabakasyon? Bakit ang laki ng dala mong malita? Huminga siya ng malalim. Sige na nga, sa importanteng bagay na tayo. Ngayon, tayong tatlo ay maituturing ng pansamantalang magkakasama. Ang pangkalahatang plano ay ganito, ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, ang sospek na si Ma Guoyan ay nagtatago doon. Itinuro niya ang isang direksyon. Siya mismo ay isang peak level 6 martial artist. Hindi pa malinaw ang sitwasyon ng mga tauhan niya. Ang pangunahing layunin natin ngayon ay alamin ang kanilang lakas. Kung posible, ngayon ang araw ng kanilang kamatayan. Malapit sa isang mataas na gusali, huminto si Kong Mengyao sa pagmamaneho. Nandito na tayo. Seryoso ako, ito ay isang tunay na misyon para lipulin ang isang gang, hindi ito yung mga larong pampamilya na sinalihan mo dati. Pwedeng ikamete ito. Pwede ka pang magsisi ngayon. Mamaya, kung gagawa ka ng anumang kaguluhan dahil sa kalokohan mo, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang sayo. Medyo natakot si Lu Sheng sa mabangis na ate. Sumagot ang binata, naiintindihan ko. Muling idiniin ni Kong Mengyao, sana nga naiintindihan mo talaga. Pagkatapos noon, itinago nilang tatlo ang kotse. Ayan, okay na. Dito natin iiwan ang kotse. Tara na. Mabilis na kumilos ang tatlo palapit sa target. Mabilis din ang dalawa niyang kasama, pero nangunguna pa rin si Lu Sheng. Pagkatapos, nagtago silang tatlo para mag-obserba. Bigla, sa tuktok ng isang gusali, tatlong tao ang lumitaw. Nagbabala si Meng Genfei, ingat. Sa taas, sa itaas, may sinasabi ang lalaking may lilang buhok sa dalawa pang kasama. Bumulong si Meng Genfei kay Kong Mengyao, masyadong malayo, hindi natin matansya ang tunay nilang lakas. Kailangan nating lumapit pa ng kaunti. Lumingon si Kong Mengyao para tawagin si Lu Sheng. Naririnig mo ba? Samantala, ang spirit power sa paligid ni Lu Sheng ay lumalakas ng husto. Ina-activate ng binata ang kanyang spirit power para damhin ang bilang ng mga tao sa loob ng gusali. Mukhang may higit 10 tao pa sa loob, kailangan pang mag-imbestiga. Dahil nakatuon ang binata sa paggamit ng spirit power, natigilan siya, namutla ang mga mata at tumabingi ang bibig. Hindi matawag ni Kong Mengyao si Lu Sheng, kaya tinapagtapik niya ang balikat nito. Ano bang ginagawa mo? Gising. Ano bang pinapangarap mo ng gising dyan? Nagulat ang binata ng tawagin. Nainis si Lu Sheng kay Kong Mengyao. Leche. Ginagamit ko yung spirit power para mag-sense, tapos nanggugulo ka? Naiinis na sinabi ng binata, mauna na kayo. Sa isip ni Lu Sheng, dapat mag-isa na lang akong nagmisyon. Ang gulo. Sige na nga, okay lang kung medyo ma-delay. Naapektuhan si Kong Mengyao ng spirit power ni Lu Sheng at hindi naintindihan ang nangyayari kaya nagtaka siya sa sarili, bakit ganon? Bigla akong nakaramdam ng kaba kanina? Dahil ba ito ang unang beses kong tumanggap ng AA level mission, tapos kailangan ko pang magdala ng baguhan kaya masyadong tensyonado ang nervyos ko. Naramdaman ni Kong Mengyao na pabigat lang ang baguhang ito at walang maitutulong, kaya sinabi niya kay Meng Genfei, tara na. Nasa teritoryo sila ng kaaway, kaya hindi na umimik si Meng Genfei. Sige. Tiningnan ni Lu Sheng sina Kong Mengyao at Meng Genfei. Sa sandaling iyon, sinusubukan nilang akyatin ang mataas na pader.
Bumulong si Kong Mengyao, dahan-dahan tayong lumapit para malaman ang lakas nila. Bigla, nang makita si Meng Jianfei na umaakyat sa pader sa itaas, natigilan ito. Nagtanong si Kong Mengyao, bakit? Anong nangyari? Pinagpawisan ng malapot si Meng Jianfei, hindi makapaniwala sa nakikita. Maraming martial artists sa loob. Sa loob ng gusali isang grupo ng mga taong nakamaskara ang nasa loob. Isang lalaki ang may hawak na kutsilyo, papalapit sa isang lalaking may pink na buhok na nakahandusay sa sahig. Bigla, isang lalaking may blonde na buhok ang sumigaw, lintik ka, Maguoyan. Ano bang kalokohan ang ginagawa mo? Ang dami naming nagtatrabaho para sa'yo, bakit ikaw lang mag-isa ang kukuha ng 30%? Dahil ba peak level 6 martial artist ka? O dahil hindi takot mamatay ang mga mersenaryo mo? Si Maguoyan, naiinom sana ng kape, ay nagsalita, sa naunang yugto, ako ang gumawa ng trabaho. Ang plano at mga kagamitan, ako rin ang nagbigay. Pumatay lang kayo ng ilang basura. Sabihin mo nga't, hindi ba ako karapat-dapat sa 30%? Lumapit ang lalaking may blonde na buhok kay Maguoyan. Masyadong mataas ang 30%. Pinakamataas na ang 20%. Yung natitira, hatiin natin ng pantay. Kung hindi, aalis na kami ngayon din. Nagkagulo ang mga tao sa likuran. Tama, kung hindi kami nagsikap, ano ka? Huwag kang masyadong sikim. Sa labas tumingin si Kong Mengyao sa loob at ng inig. May hindi bababa sa 8 level 6 dito. Tapos may grupo pa ng level 4 at level 5. Hindi natin sila kayang talunin. Ang tensyon ay parang handa ng maglabanan. Mukhang umabot na sa S-level ang misyon na to. Kailangan nating bumalik at mag-report agad. Sa isang lugar, isang convoy ng mga sasakyan ang nagdadala ng malaking kargamento. Habang sina Kong Mengyao, Tumong Ju, at Meng Jianfei, Man Qinfi, ay nagtatago sa likod ng isang pader at nagbabalak na bumalik para mag-report, narinig nila ang bulungan ng 3 lalaking papalapit. Mga walang hiya, sabi ng isang lalaking naninigarilyo sa lalaking kalbo. Binigyan na sila ng pagkakataon ng boss na sumali, tapos gusto pa nilang kumain ng malaking parte. Bakit hindi na lang natin sila patayin? Isang lalaki na naglalaro ng granada sa kamay ang tumawa. Haha, kalma lang. Ilang araw lang silang maglulundag. Hindi naman sila mabubuhay ng matagal. Mahigpit na hinawakan ng lalaking kalbo ang baril at granada sa kanyang kamay, at determinadong sinabi, hintayin lang natin na makuha natin itong strategic shipment. Angat si boss sa Grandmaster, Tinang Su, level. Pagdating ng araw na yon, kahit gaano pa karami ang kinain nila, kailangan nilang isuka lahat yon. Haha, tama ka, nang marinig ito ni Kong Mengyao at Meng Jianfei, labis silang natakot, pinagpawisan ng malapot ang kanilang mga mukha. Nagkatinginan silang dalawa, tila nagbibigay ng senyales para sa susunod na hakbang, mabilis na pag-atres. Mabilis silang tumakbo papalayo. Habang tumatakbo, nagngingit-ngit na sinabi ni Meng Jianfei, mga baliw tong mga to. Hindi ka panipaniwala. Ang target pala nila ay ang strategic transport vehicle. Mabilis na sumagot si Kong Mengyao, huwag mong kalimutan, nakapag-ipon sila ng ganito karaming tao. Kaya pala ganoon katapang si Maguoyan, Makuavien, hindi natatakot na matunton. 8 level 6, kasama pa ang mga baril na hawak nila, sapat na yun para wasakin ang buong Riverside City, Fan PH Ven Sanang, na to. Isang outlaw grandmaster, hindi ko maimagine. Pag-isip nito, napakunot ang noo ni Kong Mengyao, pinagpawisan ng malapot sa takot. Lampas na ito sa kakayahan nating kontrolin. Kailangan nating bumalik at mag-report agad. Nakatakbo na sila ng malayo nang biglang nanlaki ang mga mata ni Kong Mengyao at Meng Jianfei sa pagkatanto. Leche, nakalimutan nating isama yung bata. Tumakbo na tayo. Napakaabala talaga magdala ng pabigat. Bilisan natin bumalik. Sana naman matalino yung batang yun. Sana nagtago siyang mabuti. Huwag sana siyang matuklasan, kung hindi, walang makakapagligtas sa kanya.
Habang sina Kong Mengyao at Meng Jianfei ay nagdarasal na sana'y naramdaman ni Lu Sheng ang panganib at nagtago, ang binata naman ay casual na naglalakad papalapit sa grupo ng mga lalaki. Nakita ng lalaking kalbo ang isang bata na papalapit at nagtanong, "Ha? Sinong bata yan?" Ang lalaking katabi niya ay nagsalita pa lang ng, "Hoy bata, saan ka galing?" nang bigla siyang sinipa ni Lu Sheng sa mukha. Tumalsik ang dugo mula sa bibig nito. Nang makita si Lu Sheng na papalapit hawak ang sibat, inihanda ng lalaking may mahabang tirentas ang kanyang mga kamay at paa. Oo, mukhang gustong mabugbog ng batang to. Ang lalaking may berding buhok at ang lalaking kalbo ay nagtaka sa ginawa ng isang batang uhugin pa na mag-isang pumasok sa lungga ng mga tigre. Sumigaw sila, "Anong sitwasyon to? Gusto mo bang mamatay, bata?" Pagkasabi noon, pinalibutan ng grupo si Lu Sheng at sumugod gamit ang kanilang mga sandata. Sa isang malamig at matalas na tingin, isang malakas na aura ang bumalat sa buong katawan ni Lu Sheng. Gumawa lang ang binata ng ilang pangunahing galaw. Ang mga kalaban, bago pa man makasugod, ay pinatumba na ni Lu Sheng. Ang lalaking kalbo ang huling bumagsak matapos ang isang astig na pag-ikot ng sibat ng binata. Tumingin si Lu Sheng sa paligid at bumulong, 8 level 6 martial artists, kasama ang 2 peak level 6. Ilang level 5 at level 4 martial artists. Kung alam ko lang na ganito kadali ang AA level mission, bakit pa ako nagtago kanina? Dumiretso na lang sana agad. Sa sandaling iyon, sa paanan ni Lu Sheng, gumapang ang lalaking kalbo at kumapit sa kanyang binti. Yutal-yutal na sinabi nito, ang B-boss, tutulungan ka kaming mag-hi. Ang ibig niyang sabihin ay maghihiganti ang boss nila, pero bago pa niya matapos ang sasabihin, tinapakan ni Lu Sheng ang gitna ng kanyang leeg. Crack! Isang nakapangingilabot na tunog ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos tapakan ang lalaki, malamig pang nagbitiw ng salita ang binata, "Patay na, ang dami pa ring Saturday na walang kwenta." Tumingin si Lu Sheng sa paligid, puro bangkay. Bumulong ang binata, HMPH. Ito ba ang pagpatay? Sa isip ni Lu Sheng, ang nakatagong pagnanais na manira at mangwasak ay nabawasan ng malaki. Bukod doon, wala namang masyadong pagbabago sa emosyon ko. Dahil ba ito sa napakaraming undead na napatay ko sa dream space? O dahil naman ako ang napakaraming madugong alaala? O marahil dahil sa pagkakakilanlan ng mga napatay ko lahat sila ay malulupit na kriminal? Ang pagpatay sa kanila ay walang bigat sa konsensya, paglilinis lang ng mga masasamang damo. Maaaring madelay ang hustisya, pero siguradong darating ito. Kaya, tanggapin niyo ang parusa mula sa hustisya. 5 minuto bago ito, isang babaeng may peklat sa mukha ang galit na hamampes sa mesa at sumigaw, "Lintik." Sinabi ko na, ang target ko ay 20%. Tumawa ang lalaking may blonde na buhok sa galit ng babaeng may peklat. "Haha, sinabi mong gusto mo, makukuha mo agad? Sino ka ba sa akala mo?" Nagngalit sa galit ang babae. "Gusto mo talagang mamatay, no?" Bigla, may boses na umalingaw-ngaw, "Tama na yan." Nagulat at natakot ang lalaking may blonde na buhok nang marinig ang boses. Bago pa siya makalma, nasuntok na siya. Agad siyang bumagsak, hawak ang tiyan. Anong nangyari? Si Magwo Yen, Makwa VN. Isang napakalakas na aura ang bumalat sa kanya, ang mga matay malamig at matalas. Pinagpag niya ang damit at nagsalita, "Sinabi ko na. Ako ang nag-isip ng plano. Ako ang tumawag sa inyong lahat dito. Dito, ang kamao ko ang batas. Kung magkano ang sinabi kong makukuha nyo, yun lang yun. Sinong may reklamo? Pwede nang umalis ngayon, hindi ko pipigilan." Napangiwi ang lahat, pinagpawisan, gustuhin man nilang humingi ng mas malaki, walang nang ahas na magsalita. Bigla, may tumawa. "Haha, tama si Kuya Ma." Isang lalaking naka-orange ang lumapit. "Lahat naman tayo nandito para kumita. Bakit pa tayo mag-aaway dahil lang sa kakarampot na pera at sirain ang kapatiran? Tama ba ako, Kuya Magwoyen?" Ang mukha ng lalaking ito ay mukhang nakakatakot. Isang lalaki sa grupo ang nagngalit at napabulalas, "Ghostface Choji, Faidin THIK. Ang strategic transport vehicle ay hindi kakarampot na pera." Sumagot si Ghostface,
Para sa isang level 6 martial artist, hindi nga ito maliit na halaga. Pero para sa isang Grandmaster, Tinang Su, wala lang yan. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Ano, oras na para umangat sa Grandmaster level. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging maamong tuta at nagunahan sa pagsipsip. Haha, kaya pala tinipon tayo ni Kuya Ma para nakawin ng strategic transport vehicle, para pala maka-breakthrough sa Grandmaster level. Bakit hindi mo sinabi agad? Di sana hindi na kami nagtalo pa? Siyempre, ang malaking parte ay sayo. Tama, Kuya Ma, ikaw na ang bahala maghati. Kahit walang mapunta sa akin, si Old Third, Lautam, ay sasama pa rin. Sa ating mga tulisan, bihira lang magkaroon ng Grandmaster. Talagang kahanga-hanga si Kuya Ma. Nakakahanga. Lumapit si Ghostface, tinapak ang balikat ni Magwoyen, at nag-alok ng sigarilyo. Haha, kung gayon, binabati ko si Kuya Magwoyen sa iyong tagumpay. Sana'y maayos kang makaangat sa Grandmaster level. Salamat sa iyong magandang hangarin. Sa sandaling iyon, isang tusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ghostface habang bumubulong, gayunpaman, gusto mong umangat sa Grandmaster, gusto ko rin. Kaya, kailangan ko rin ng 3 parte, 30%. May matalas na tingin, sumagot si Magwoyen ng isang salita, sige. Sa isip niya, si Ghostface Choji ang kaisa-isang nandito na may kakayahang makipagsabayan sa akin. Hindi lang siya peak level 6, kundi mayroon din siyang bihirang talento sa elemental control. Narinig ko na dati siyang mahusay na estudyante sa martial arts, pero isang sunog ang pumatay sa buong pamilya niya. Simula noon, nagbago ng tuluyan ang ugali niya, tinahak ang landas ng brutal na mga tulisan. Mahilig siyang gumamit ng apoy para sunugin ng buhay ang mga tao. Ang kalupitan niya ay kilala kahit sa mundo ng mga kriminal. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Magwoyen sa 3 parte, nag-post si Ghostface. Kung gayon, salamat, kapatid Magwoyen. Bigla, may boses na nagmula sa labas. Dahil wala namang may reklamo, hahatiin ko na lang ng simple. Agad naging alerto ang grupo. May kumikilos. Sino yan? Itinaas ng lalaking may lilang buhok ang kamay bilang senadorias. Huwag magpanik, baka mga pulis lang yan. Walang dapat ikabahala. Patayin natin silang lahat tapos humanap tayo ng ibang lugar para mag-usap. Hehe, tama, sabi ng isa pa. Ang dami nating level 6 martial artists dito, matatakot pa ba tayo sa ilang pulis? Isang lalaki ang dinilaan ng kanyang sable, mukhang uhaw na uhaw sa dugo. Isang pamilyar na paa ang lumitaw kasabay ng isang mapanuksong salita, sakto, medyo naiinis ako. Mag-stress release muna tayo ngayon. Pagkasabi nito, isang napakalakas na suntok ang tumama sa lalaking may hawak na sable. Tumalsik ito patawid sa grupo at bumagsak sa kabilang pader. Boom! Umusok ang alikabok. Ang pamilyar na dulo ng sibat ni Lu Sheng ay tumusok sa lupa. Dahan-daang lumitaw si Lu Sheng mula sa alikabok. Nagbulungan ang grupo. Ano to? Isang batang hindi pa tinutubuan ng buhok? Naubusan na ba ng tao ang mga pulis? Huwag kang pakampante. Baka sinadya siyang pakawalan para maging kampante tayo tapos saka aatake. Lumingon si Ghostface para tingnan si Lu Sheng at natigilan. Casual na itinaas ni Lu Sheng ang 2 daliri at malamig na sinabi, 2 minuto para sa mga gustong tumakas. Pwede na kayong magsimulang tumakbo ngayon. Ang huling bahagi ay muling call to action mula sa content creator. Habang naghihintay ng mga bagong kabanata, marami pang magagandang kwento sa comments section sa ibaba o sa playlist. Panoorin niyo po para suportahan si ate, kuya para ganahan siyang maglabas agad ng bagong kabanata. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-subscribe sa channel at i-click ang bell para mapanood ang mga susunod na kabanata. Marami pang napakagandang mahahabang kwento sa comments section o sa playlist, panoorin niyo po.